Right? Now, malinaw na ba ang networking na pinasok mo? Yes! Malinaw na ba? Yes! Bakit mo kailangan maintindihan yan? Kasi may mga piste talaga sa labas, isi-shake ka talaga. Oh. Lahat talaga na sasabihin yan, networking. Ay, naku, di totoo yan. Eh, kung wala kang deeper knowledge sa sarili mong ginagalawang industriya, mapapaliwala ka. Tama? So now that you understand this very well, kahit sino yung sumubok na hugutin ka sa networking, alam mo na ito pa rin yung maganda na itanim mo yung sarili mo. Na kapag ikaw nag-grow, yung growth mo, pang mayaman talaga. Alright? And, syempre, paano ka ba magiging successful sa negosyo ng network marketing? Syempre, hindi lang basta knowledge, dapat meron ka rin sa gawa. Diba sabi nga, nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. When it comes to doing, when it comes to taking actions, dapat yung actions na gagawin mo is yung tama na. Kaya dapat alam mo yung mga basic networking skills sa negosyo natin sa Alliance in Motion Global. Now, ano ba yung mga basic networking skills na kailangan mo matutunan? Prospecting. Ito, do not say this all na, Sir, iba na ngayon eh. Advanced na ngayon eh. Dapat ito na yung ginagawa. Trust me. Hindi magiging advanced ang isang bagay kung hindi dumaan sa basic. And basic is always the foundation of everything. Pag walang basic, hindi magkakaroon ng second level, third level, etc. Pundasyon yan eh. Yan yung kinakailangan. Now sa skills mo, sa pagyaman mo, ang foundation mo dapat, marunong ka at nagpo-prospecting ka pa rin. Now when it comes to prospecting, ito yung mga listahan ng mga tao na pwede o hindi pwede mag-join sa iyo. Depende, di ba? Pero kailangan, meron kang tinatawag natin na prospect list. Listahan ng mga tao na sa tingin mo pwede mag-join. Maglista ka ng 300 people minimum. Tapos, yung first 100, i-itemize mo, hanapin mo yung pinaka first 10 prospect na sa tingin mo, priority na makausap. Pag nakahanap ka ng first 10 people, unahin mo naman yung unang-unang dalawa na top priority. Now, bakit po dalawa? Para may left and right ka na. Di ba? Pwede naman isa, pwede naman dalawa. Sir, pwede po bang more than 2? Pwede rin. Unahin mo, 4 na kaagad, isang usapan. Group presentation ka agad. Depende po sa inyo. Basta importante, dapat nagpo-prospect ka pa rin. Na paano kayo mag-prospect ngayon? You can prospect offline, pero dahil nga may makabagong pamamaraan, people nowadays are prospecting online. Sino yung mga nagpo-prospect online? Nasa kamay. Now, how do you do your prospecting online? Deals. Advertise. Nag-ads. Sino yung mga nag-ads dito? Nasa kamay. How much do you spend ads per day? 1.5? 1.5 per day? Ano yan? Anong reach dyan? Buong Philippines? Luzon, Visayas, Mindanao? Or targeted? Kasama po Europe. Europe? Okay. So kaya tumataas. Kasi may cross-country na prospecting. Pero normally, kapag nag-prospect ka online, nag-ads ka, that's one of the best way to target your prospect. Kaso lang, because you're using the platform of Facebook, you have to spend money. Tama? Yes. Kaya may mga ads pay ka na binabayaran. 1,000 per day or 1,000 per week. Tapos may reach na 10 people per day, per click, 10 piso or 20 pesos. Di ba ganun yung mga labanan? So it's up to you kung you will do the prospecting traditionally or you do the prospecting automated, pero magbabayad ka. Lagi naman may kapalit eh. Tama po ba? Yes! Walang libre sa mundo. So if you want automation, be willing to spend. Pero if you want traditional way, you can do prospecting traditionally. Magsusulat ka, maghahanap ka, magme-message ka, ikaw magpaparamdam. Ikaw manunuyo. Alright? So sa mga sanay dyan mabasted, congratulations. You have the first skill, unlock prospecting skills. Diba? Dito, sa prospecting, dito sasama talaga ang loob mo. Dito sasama loob mo. Dito kayong mapapagbagsakan ng telepono, mabablock, di ba? Mabablock ka, tapos ang haba ng litanya mo, ang sagot lang sa'yo, capital K. Wala kang O eh, K lang eh. Hindi mo maintindihan, ano yung K, positive ba o negative? Wala naman eh, di ba? O, di ba?
Tapos, ang haba ng litanya mo, sasabihin sa'yo, balikan kita. Di ba? 3 years later, di pa rin nakakabalik. Mga ganun. So, yun yung mga mararamdaman mo talaga dito eh. But the point is, nagtatrabaho ka. Di ba? And your work always will start with prospecting. Sa prospecting magsisimula. Kapag walang prospecting, walang kasunod na trabaho. Kaya dapat masipag ka dito. Ito yung wag na wag mong kakalimutan. Sir, paano naman, ito yung minsan na downside ng mga onliners. Yung prospect nasa harapan na hindi pa nila makausap. Na-experience nyo ba yun? Yes. Kasi bakit? Sanay silang may script. Sa online kasi, pag may sumagot na how, meron na silang script kaagad, o ito yung sagot. Copy, paste. May sinagot, oh, copy, paste. Diba? Medyo negative yung sagot. Konting mindset, copy, paste. Nasa chip. Kaharap na yung prospect. Pucho, wala akong maka-copy and paste. Yun yung kaibahan ng mga traditional na nagne-network. Ang tawag dito, pusakalan. Alam niyo pusakalan? Yes. Pag sinabing pusakalan, namumusakal. Yung pusakalan, ibig sabihin nun, anywhere you go, any person touches your elbow is a prospect. Any person na makakita mo, mata sa mata, makangitian mo, potential na prospect. You can only do that kapag may laman to. Kapag walang laman to, lahat ng lalabas dito, wala din. Kaya it's important na nag-a-attend ka ng mga ganitong training. Subukan mo lang, one time lang. Exciting kasi ito eh. Sa lahat ng onliner, may challenge to you is this. Lumabas ka one time sa hub mo. Pumunta ka ng mall. Sumakay ka ng jeep. Go somewhere na wala kang kilala. Tapos kumausap ka lang. Uy, kumusta? Start a conversation. And then find a way to insert prospect yung kausap mo. Nagawa niyo na ba minsan yan? Yes. Kapag nagtagumpay ka, is very addictive. Bakit? Kaya ko pala. Di ba? Pwede pala. Pero pag na-reject ka, parang na naman sinampal na katotohanan, ang hirap pala. Ganun talaga yung cycle eh. No. Kailangan mo ma-motivate para sumubok ka ulit. Minsan, kailangan mo masampal na katotohanan para ma-realize mo, may kailangan ka pang matutunan. Di ba? Kasi kung puro, yes, 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 kasunod doon, si San Pedro na, kukunin ka na ni Lord. Binibigay na lahat sa'yo ng mga pangangailangan mo sa buhay. Di ba? So, kailangan matutunan. So, my suggestion, continue to do prospecting. I don't care how you do it. Online or offline, mag-ads ka man, traditional, pero may challenge to you. Kung nag-ads ka, keep on doing that, pero never, ever, ever forget human interaction. Yun yung pinaka-kailangan mong ma-master. Diba? Kasi, gumaling ka man sa online, hindi siya duplicable. Bakit? Kasi ang duplicable pa rin, yung skills na natutunan mo, interaction sa tao at sa kalsada. Yun yung hindi talaga matutubasan. And next, syempre, pag gumawa ka ng prospect list, ito lang yung sample na ginagawa namin sa Africa. So, gawa ka ng pangalan, contact details, anong region, taga saan yung tao, tapos anong remarks niya. Kailangan mo maglagay ng remarks. Halimbawa, health personnel, registered nurse in a regional hospital. Tapos, lagay mo yung status. For follow-up, tested and tried live-in coffee, willing to attend seminar during Saturdays. So, every prospect na makakausap mo, iba-iba yung status. Tama mo ba? Iba-iba yung kanilang remarks, iba-iba yung kanilang status, iba-iba yung kanilang atake na pwede nyo gawin. Iba yung atake mo sa estudyante. Iba yung atake mo sa professional. Iba rin yung atake mo sa tambay. Iba rin yung atake mo sa mga businessman o negosyante. Tama o tama? Yes. So when you do prospecting, dapat alam mo paano mo sila lalatagan. Hindi yung one prospect o one latag fits all. Mahirap. Magiging labo-labo yung atake. Alright? And next, kailangan mo mag-prospecting. Everybody is a prospect. Every person you know is a prospect. Every person a prospect know is also a prospect. Kaya, anong kailangan mo gawin? Don't go prospect. Prospect as you go. So, lagi mo lang tuloy-tuloy. Prospect as you go. Kaya ito yung pusakalan na tinatawag.
Makasabay mo sa jeep, makasabay mo sa bus, prospectin mo, kaya-kaya mong latagan yan. Next, syempre is invitation. Sa invitation naman, you can use the form. Sino yung gumagamit pa rin ng form ngayon, nasa kamay? 19 years later, or 25 years later, effective pa rin ba yung form? Yes. Effective ba yung form? Yes. Sino yung gumagamit ng form principle, nasa kamay? Halika, Bli, halika. Halika. Ito, actual natin, para maganda. Halika. Anong pangalan mo, bro? Raymel Villarreal. Ha? Raymel. Halika, si nanay. Anong pangalan mo, nay? Ha? Mami Des. O, halimbawa si Mami Des. O, invite mo ka si Mami Des, subukan natin. Invite mo. Ayan, ma'am, sige Mike. by the way, I'm Coach Raymel Villarreal. Ma'am, taga saan po kayo? Ma'am, ano po ang pinagkakabalan? Teacher. Ano po yung teacher, ma'am? 19 years. 19 years. So, sa 19 years po ang pag-teacher na yun, kamusta naman po? Ay, wala pa yan. Hindi lang. Yeah, actually po, madam, meron po ako isang, isa po ako sa entrepreneurs na Empowered Consumerism. And naghahanap po ako or nag-share po ako ng opportunity na baka sakali po na makatulong po sa inyo lang. Actually ma'am, ang Empowered Consumerism is isa po sa napakalaking community over the world. So yun po yung kinuha namin. Oh, And- interesting yan. Yes, opo ma'am, very Yes. interesting. And ma'am, ito po, okay lang po ba ma'am na i-share ko po sa inyo ever po ma'am na magustuhan ninyo, pagtulungan po natin. Kung hindi naman po ma'am ay friends pa rin po tayo. So yun lang po, thank you. Wow! Thank you, brother. Oh, anong magandang punto sa ginawa niya? Ano maganda? Assurance. Ano mangyari? Friends pa rin tayo. Assurance. Hindi. Siyempre, di ba? So, how many of you experienced that? Na-experience yung ganang bagay? So, tandaan mo, there are always two ways. Either na direct ang i-approach mo, direct approach ang latagan, or indirect approach. So, pag sinabing indirect, wala kang ilalatag na detalye. Oo. Ang goal mo is to invite. Remember, goal mo to invite. Sino dito yung naka-attend ng birthday? Taas ang kamay. Naka-attend ng binyag. Naka-attend ng kasal. Hindi naman imbitado. Yan yung skills na kailangan mong matutunan. Ha? Sige, ganito. Halimbawa, ikaw, anong pangalan mo, bro? Halika, Lester, halika. Halika rito. Di ba ganito mga magtutropa? Anong araw ngayon? Sabado. Les, saan ka? Kunyari, magka-text tayo. Les, saan ka? Bahay. May nagawa ka? Wala. Okay. May pupuntahan kasi ako may nag-invite sa akin eh. Pwede ka ba? Saan ba yan? Diyan lang, Santa Rosa. Ano? May yata birthday. Kailangan kong kasama kasi, alam mo, pag mga tropa, medyo malalas kasi uminom eh. Pwede ka ba? Ano bang handa dyan? Pwede na. Ang goal mo is to invite, hindi maglatag. Minsan kasi, sa sobrang gigil natin, unang salang pala, hi, good morning, my name is Perry. May pangarap ka ba? Di ba? Totoo hindi? Kaya pinagtatawanan yung mga networker dati, kape-kape. Tapos, naalala niyo yung panahon na ang meme sa network marketer is, pag may nag-message sa'yo, may pangarap ka ba? Takbo! Networker yan! Re-recruitin ka yan. Naalala mo yung panahon na yun? Yes. Yung word na, tara kape! Huwag kang bibigay. Networker yan. Di ba? Kaya nga may mga ganong may mga ganong memes na about networkers. Kasi,
You can go by direct invitation and indirect invitation. Bigyan ka na ng halimbawa. Classmate ko, one of my best friend ng high school, nag-iba ng eskwelahan, nag-legacy, in-invite kami, hindi kami sumama. I went abroad in Africa. Pag uwi ko, alam niya may pera ako eh. So, in-invite niya yung buong tropa. Ang usapan, reunion. Brad, welcome back home. Sabi ko, uy, thank you, brother. Kumusta? Kailan tayo magkikita? Medyo busy pa eh, family time muna. Okay. Sige, pag pwede ka, meet tayo ng Friday. Robinson's Galleria. Ano tayo, ha? Reunion. Tawagin natin yung mga tropa. Out of 10 na magtotropa, 4 lang kami pumunta. Yung nag-invite, yung nag-invite, tapos 4 kami magtotropa. Pumunta kami. Usapan namin Starbucks kapag. Pagdating sa Starbucks, sabi niya, ay, nakalimutan ko yung wallet ko. Pwede niyo ba akong samahan? Diyan lang sa kabila yung opisina. Sabi ko, okay, no problem, di mo tayo mamadali. Tumawid kami sa kabilang parte ng EDSA. Tapos tumawid kami sa tapat ng POEA. Tapos pagpunta namin ng opisina, may 3 letra na ang laki-laki. Capital U, N, O. Oh! Tapos pagdating doon sa kumpanya na yon, pinaupo kami sa harapan. Tapos kinig-kinig kami, ganyan-ganyan kami. Sabi ko, walang iya tong visit na dyan. Usapan, reunion eh. Tapos dito kami dinala. Wala na kaming choice eh. Nandiyan kami sa harapan, tapos nasa harapan kami. Yung speaker, kami yung kinakausap. Tapos di kami makalabas kasi sikip eh, punong-puno na eh. So tinapos namin. Pagtapos, nagbilog-bilog pa. Nagbilog-bilog pa. Tapos pinakausap ako eh. Sabi ko, tayo dito. Tapos gumawa kami ng paraan, umexit na kami. Ano, gugutom na kami. Ano makakain tayo eh? Kumain kami. Daming in-order. Pagkatapos namin umorder, in the middle of our dinner, nawala. Saglit lang ha, may kakausapin lang ako ha. Pumunta sa kabilang table. May tinitable to. Sabi ko, walang iya itong tao. Visit. Nung bayarin na ng bill, nawala. As in, nawala. Sabi namin magtotropa, putya, na-scam tayo. Sino bago uwi? Sino bago uwi sa abroad? Oh. Sino may pera? Sino nagbayad ng bill? Ako nga. Pero anong ginawa sa amin? Is it direct approach? Hindi. So, depende sa prospect mo. If you know the prospect, pwede mo pa rin gamitin to. Ganito kasi minsan yung script o yung normal na kumustahan. Brad, kumusta? Kumusta si tita? Di ba? Kumusta si tita? Grabe no, tagal ko nang di nakakapunta sa inyo. Regards naman kay tita ha. Pati si tito, sabihin mo, namimiss ko na sila. O ano nga palang ginagawa mo ngayon? Wala akong trabaho ngayon, Brad eh. Di ba? Kaka-resign ko lang, visit kasi yung amo ko eh. Bad trip eh. Ganun ba? Baka hindi ka busy. Basketball tayo. Di ba? Recreation. O kung ano man yung connection ninyo, tara, Dota. Di ba? O tara, ano tayo? Billiards tayo. Before you land your message. Kasi minsan, kapag direct approach at telephone o bago invitation, dumidiga ka na. Natutunugan, naaamoy, ang ending, hindi sila nagpupunta. Di ba? Pero pag pagkain ang inuusapan, pinag-uusapan, 100%, sisipot yan. Totoo hindi? Totoo hindi? Ang pinakamalupit nga, alam nyo, nagpe-present. Kasi after nitong invitation, ang kasunod niyan is presentation. Ano yung pinakamalupit na nag-present? Ano mo kung saan? Sa Lamay. Oo. Bakit? May pagkain na, may prospect ka pa. May kape ka pa. Oo. Tapos ang mind setting, simple lang. Alam niyo po, itong mga produkto namin napakaganda po, herbal products. Ito po ay nakakatulong sa mga taong may sakit. Maganda po ba yung produkto? Opo. Kung hindi niyo po susubukan at hindi po kayo bibili, nakita niyo po yung nakahiga. Baka ganun po yung mangyari sa inyo. Ako po yung concern lamang.
Diba? Anywhere you go, kaya mong ilatag ang negosyo mo. Best mindset, best mindset. Kasi kung ang mindset mo, online ka lang, naku po, sayang yung mga may encounter mo ng face-to-face. And when it comes sa pagninegosyo natin, ito, yung mga materials na dapat meron ka kahit papano, ha? Unang-una, nice pen. May maganda ba kayong ball pen? Yes! Baka yung ball pen mo, panda na, may kagat pa. Ha? Tapos nag-paper ka na, taktak ka na taktak siya. Teka lang, nagtatay kasi. Ha? Mamuhunan ka naman ng magandang ball pen. Kung siya pinag-uusapan natin, dito po, yayaman ka. Sinisip-sip mo yung ball pen eh. Di ba ganun yung high school? Di ba? Sinisip-sip ko, bakit? Ayaw lumabas ng tinta eh. Tandaan mo, negosyante ka. Mamuhunan ka naman ng magandang bagay sa negosyo. Ha? Magandang ballpen, notebook o planner kung nagpe-present ka talaga, ha? Clear book, mga clear book ginagamit ng kapanahonan noon. Pero ngayon, pwede nyo nang gawa ng presentation na naka-picture, nasa tablet, di ba? Swipe ka na lang ng swipe ng gano'n. O kaya sa cellphone. Ang suggestion ko ngayon, kung wala kang brochures, dapat marami kang pictures and videos ng mga testimonies ng mga taong nagbago buhay sa negosyo natin. Parang gagawin mo na lang, picture, play. Picture, play. Gano'n ka lang ng gano'n. Di ba? Kung OBI ang atake mo, lahat ng mga umiyak at lahat ng mga nag-claim, i-download mo. Dahil meron ka sa tablet mo. Kung easy yung pinag-uusapan, lahat na nagbago buhay sa easy, download mo, pa-play mo na lang na i-play. Yung application form, di na nga applicable ngayon kasi online pwede na naman ang ginagawa. Pero dapat alam mo yung details nila. Okay? And lastly, business card. Gumagawa ba kayo ng business card? Yes! Sa Africa kasi, yung mga tao doon, napakagagaling. Isipin mo ha, gumawa ng business card. Alliance in Motion Global, Millionaire Maker. Diba? Ganda. Tapos, Global Ambassador. Di ba kasasali mo lang? But Global Ambassador nakalagay dito. Sir, they don't know about Global Ambassador. It's my branding. Oh, sabi ko, yabang ha. Pag tinanong, what's Global Ambassador? It's higher than the Philippine Ambassador. Bakit? Global Ambassador ako. Diba? Pagka-piste rin yung isip mo yun. Ang point dito, kapag, I don't know if you have encountered already, ang mga legit kasi na businessman, they consider legit business people when they do have a business card. Kasi kung gusto mo talagang pumasok sa mga levels ng mga successful at mga milyonaryo at talagang mga legit na negosyante, they exchange business card. That's their identity. So, siguro, kung hindi pa ngayon, sooner or later, you can create your own business card para ma-represent mo yung negosyo mo na tama. Alright? And ano ba yung mga common objection? Kaya ba may mga common objections na na-receive? Na-encounter? Ano yung mga commons na yan? Common objection eh, no? Lahat yan. Pyramiding scam, I'm not good in speaking, it's too late for me to start, I don't have money, I'm a shy type person, it's hard, difficult, it will not last for long, my husband, wife, family doesn't like the business. Diba? Sino yung nakarinig ng mga objections na yan? Diba? Anong sabi mo? Anong sagot mo sa kanila pag sinabi sa'yo yan? Sige nga, magkaroon nga tayo ng ano? Ano yung na-experience mo dyan na objection sa'yo? Yung sa pyramiding po, sir. Ano sinasabi ko lang naman po, structure, sa structure lang po yung hindi naman sa ano, kasi bawas na pag depende yung income mo sa hataw mo, hindi doon sa structure na yun. Ito, kung pyramiding ang binabato sa inyo, i-research mo yung anti-pyramiding law. Yun yung sasagot mo. Yung RA 19 something 19 basta nakalimutan ko yung pinaka-exact. Sa yung anti-pyramiding law, it only states na kapag nagbigay ka ng pera in exchange of product or services, dapat marireceive mo at least 74% the value ng perang ibinigay mo.
Eh sa atin, more than the 100% ng value ng pera nila. Tama o tama? So they will never be scam in any way kasi mahigit pa sa perang nilabas nila yung bumabalik sa kanilang value. Alright? Kung sino pa naka-experience dyan na na objection, na ikaw nga, ano sa'yo sir? Ano sa'yo dyan? Yan yung I'm not good in speaking. I'm not good in speaking. I don't believe to them. Diba? Naniniwala ka ba doon? Sino dito yung hindi magaling magsalita? Sino dito yung mahihain, taas ang kamay? Hindi ka mahihain, nakapagtaas ka nga ng kamay. Diba? Sino dito yung naka-receive na I don't have money? Anong laging sagot nyo pag walang pera? Ha? Di, ito, seryoso. Anong sagot nyo pag sinabihan ka na, wala kasi akong pera eh. Mas kailangan mong gawin to, kaya kasi wala kang pera. Ano pa? O din, nung nag-start ako, wala kang pera. Ano pa? Pag sinabi, ang ganda sana ng business eh. Ang ganda ng product, ang ganda ng marketing plan. Kaso wala akong pera eh. Anong magandang sagot? Kaya ka mahirap. Kaya ka mahirap pa rin. Kaya tayo naghihirap at patuloy na humihirap because ganyan yung mentalidad natin. Kahit gaano kaganda ng nasa harapan natin, ang sagot natin lagi, wala akong pera. Balik tayo ko yung sitwasyon. Yung anak mo, tinakbo sa ospital. Critical. Sabi ng doktor, para ma-admit po natin, kailangan natin ng 10,000 eh. Ano sagot mo? Ano sagot mo? Wala po akong pera. Pwede bang ganon? Hindi. Ano sagot mo? Dali-dali, magkukumahog ka. Tama? Gagawa ko po ng paraan. Why? Because it became urgent. Tama? Kasi buhay na yung nakataya. Minsan kaya na sinasabi laging walang pera because they don't want to take action. They refuse to take action. Diba? Simple lang naman eh. Kung problema mo pera, ang kailangan mong unang ibigay pera. Bakit? Para tumubo ng pera. Diba? Kasi sabihin, ang ganda sana eh, kaso may puhunan pala. Di laway-laway na lang, sir. Oo. Halika po ng isang buwan, marami ng panis na laway dito. Babalik. Kasi lahat lagi may puhunan. Ito pa, common objection. I don't have time. I'm busy. I joined before, nothing happened. Office is too far. They'll just take your money. They will just brainwash you. I have nobody to invite. I'm not good in sales. Lahat ba ito na-experience niya? Yes. Alam niyo, nakakatuwa. Yung iba nga sa inyo, yan din yung naiisip nun eh. Yes. Di ba? Pero nandito ka ngayon. Kasi na-realize mo na ito ay hindi excuse para hindi ka yumaman. You might not be good in sales, pero hindi ka naman nire-require ka agad na maging magaling. Di ba? Oh, they just take your money. Of course, bibili sila ng package eh. Kailangan nila kunin yung pera mo. They will just brainwash you. Totoo ba? Bine-brainwash kayo dito? Yes. Bine-brainwash ka na mahalin mo yung sarili mo, bine-brainwash ka, magtiwala ka sa sarili mo, bine-brainwash ka na kaya mo baguhin yung buhay mo. Diba? Ay kung bine-brainwash lang naman pala tayo dito, pero after 3 years, meron kang milyon sa bangko, nakakapag-travel sa iba-ibang bansa, may sarili kang sasakyan, pag-brainwash na lang ako. Yes! Diba? Kesa yung nasa bahay ako, nakatanga ko, na-brainwash ako na kung sino-sino, wala naman nagbago sa buhay ko. Diba? Because here, pwede mong baguhin kung ano man yung buhay na meron ka. Diba? And sa invitation, pwede kang telephone, invitation, make a script. Sa ngayon sa online, di ba may mga script kayo? Sa invitation. So, it's just a matter of formulating the right script na hindi naman masyadong pushy, hindi naman masyadong technical, at make sure hindi masyadong magsasound na robotic, ha? Kasi minsan yung script medyo parang si ChatGPT yung gumawa eh. Dapat medyo parang ano pa rin, parang may human interaction pa rin. Alright? And sa presentation, eto na. So, hindi nga kinakailangan maging magaling ka to start. Bakit? Kasi marami naman pwedeng tumulong sa iyo in presentation.
Sa office, presentation, ito yung centering, yung ginagawa natin. Hindi mo kailangan maging magaling, pero soon, I believe, gagaling ka rin. Kaya, alam nyo, yung mga ginagawa nila kanina, habang nag-uumpisa, kung ikaw ay medyo may fear sa microphone at may fear sa stage, mag-obliga ka. Ikaw yung magpresenta. Ups, ako po mag-share. Kasi sa una, pumalya ka man, okay lang. Tayo lang naman eh. Diba? Pero isipin mo, nag-share siya dito. Sabi niya, ano sabi mo kanina? Walang ano yung sharing mo? Walang flow? Oh. Okay nang walang flow dito, pero pagdating mo ng MOA Arena, magaling ka na. Diba? Nandito pa lang, yung tatama mo na. Alam ka naman, pagsala mo ng MOA Arena, yung ginawa mo dito kanina, ganun din yung gagawin mo dun. Diba? So dito pa lang dapat nahahasa ka na. May office presentation sa mga hindi kaya mag-present, pero eventually dapat natututo ka para makagawa ka ng house meeting. Ba't ginagawa yung house meeting? Minsan kasi yung prospect, instead na sila yung pumunta sa atin, mas mainam tayo yung pumunta sa kanila. Nagigets? Tayo yung pumunta sa kanila para wala na silang excuse. Tayo na yung bibisita sa kanila. And soon, pag naging sanay ka na, kakayanin mo na yung one-on-one presentation. Sino na yung kaya mag one-on-one presentation dito? One-on-one. Yung nagpe-present ng pabaliktad. Yung mga pinagbabawal na technique ng one-on-one eh. Oh, yung utak nila naka-inverse eh. Kasi ganun sila mag-present. Diba? Oh, ito po, yung left mo ah. Pero right na yun. No? So, kaya mahirap eh. Basta kailangan mag-practice lang. Okay? So kung hindi ka pa marunong, choose a partner. Just practice lang kayo. Mag-present. Okay? So halimbawa, dalawa kayo. Pa-practice kayo. O ako muna yung magpe-present, ikaw yung prospect. Yan. So ikaw naman ang prospect, galingan mo maging negative. Lahat ng galit mo sa kanya, pagka-negative mo, ibuhos mo na. Eh paano ko daw yung maman? Mga ganun. Para yung sagot niya, mahahasa niya. At mapapractice niya kung paano yung demeanor ng pagsagot. So after mo siyang kisahin, palit naman kayo. Mapawiyan ka naman niya. Para mapapractice ka din. Di ba? Kasi kung hindi nyo gagawin yan, kailan ka pa magpapractice? Sa mismong prospect na? Sayang. Nagigets niyo yung point? Yes. So habang wala kayong ginagawa, wala kayong prospect, wala kang kausap, wala kayong meeting, hanap ka ng partner, hanap ka ng kasama mo sa hub, o kasama mo sa team, o tara, tayo, practice drill tayo. Ano yung practice drill? O ikaw yung prospect, ako magpe-present. Nagawa niyo na ba yun? Promise, matutuwa ka. Pero alisin mo sa isip mo na magkakilala kayo. Ha? Alisin mo sa isip mo. Tapos ang goal mo is talagang ipalabas sa kanya yung galing niya. Sa una, maging stammer yan. Sa una, para kayo nagtitrip. O bakit? Kasi magkakilala kayo eh. Pero habang nakakasanayan nyo, mapapansin mo yung deliveries mo, yung script mo, napoformulate mo na, tapos yung demeanor mo, gumagaling ka na, kasi through practice. Pag na-meet mo na yung tamang prospect, alam mo na yung gagawin mo. Same scenario, na iba lang yung mukha. Nagigets? Pero pinapractice mo na. Kung di mo pa nagagawa, promise, try mo. Kung artista nga, nagpa-practice umarte. Kayo pa kaya? Artista ka. Diba? Mukha lang daw. Pero ang point, dapat napapractice. And, yung ABC rule, simple lang yung ABC rule. Kailangan mo na maging pinakamagaling na preach. Sino yung nag-ABC rule pa rin dito? Taas ang kamay. Yan. So pag nag-ABC rule, paano ba yung ABC rule natin? Alam niyo ba yung ABC rule? Yes! Halimbawa, ako si Bridge. May A ka dito sa kabila. Sino yung A? Visor, mentor, upline, diba? Crossline, management, Doc Ed, Sir Francis, Sir John, mga VPs, training team, etc. Sino yung C? Ayan. O sige, roleplay tayo. Halika. Aisen, halika dito. Sige, bili. Sumama ka dito. Huwag ka mahiya. Mas marami pang ganito ma-experience mo. O, ito si Aisen. Ano si Aisen? Si Aisen ay? Client. Okay? Ba't ayaw nyo tumingin sa akin? Sige, ikaw. Bili ka. Sama dito. Gusto ko ma-actual nyo eh. Para ma-experience. Halika. Ano pangalan mo? Leslie po. Ha? Leslie.
Leslie. O, sige. Client mo si Aizen. Ha? Balik ka dito, apply. Halika. Dito ka. Ang pangalan mo? Ha? Fred. O, si Fred, ito Global Ambassador, Millionaire Circle, Hall of Famer. Yan yung profile niya. Ready ko, ha? Global Ambassador, Millionaire Circle, Hall of Famer. Hall of Famer, ha? Prospect mo, a client mo si Aizen. Ikaw yung bridge. O, paano mo siya i-EA kay Fred? Ito role play ito. Tingnan natin yung action. Sige. Okay, go! Siya yung client mo, ikaw yung bridge, ikaw yung distributor, ito si A. O, paano mo siya i-bridge? Po ma'am, so may gusto lang po ako ipakilala sa inyo na isang tao na sure po na mas makakatulong po sa inyo dahil po marami na po siyang naging result. Isa po siya sa mga naging Gold Executive Millionaires Club dito po sa community natin. So gusto ko lang po ipakilala po sa inyo. So, ito po pala si Sir Fred. Sobrang dami na pong result na na-receive niya, and then kumikita din po siya 6 figures every month. So, ito po si Sir Fred. Kilala ko po sa inyo. Tama hindi? Kulang. Sino magtatama? Sino magtatama? Paano ka magtatama kung wala kang tama? Ikaw naman ang, papakita niya sa'yo kung paano mo i-bridge yung client mo kay Global Ambassador, Millionaire Circle, at Hall of Famer, Mr. Fred. Paano po yan si Aizen? Go! Yan, so good morning po ma'am. By the way ma'am, kung may natutunan kayo sa akin ma'am, mas may matututunan kayo dito sa tao to. Kasi yung tao to, ito yung isa sa tumulong sa akin. Marami na itong natulungan tao, and of course, isa na rin to sa millionaires ng aming company. So marami itong mga achievement ma'am, actually. Kung pinakinggan mo ako, mas pakinggan mo tong taong to. Kasi kung ako natulungan ito, matutulungan ka rin ito. So itong taong to, grabe itong taong to. Bibigyan ko lang siya ng konting background. Dati lang naman siyang empleyado. Pero ngayon, isa na siya sa millionaires ng aming company. Isa na siya sa may kotse. Isa na siya sa Global Ambassador. So kung pinakinggan mo siya, magiging ganun rin yung result mo. So okay lang po ba pakinggan mo? Pakinggan mo siya kahit 5 minutes lang to, 10 minutes. I hope na mag-focus ka sa kanya kasi marami kang matututunan. Ano? Okay? Yes! Approve? Yes! Alright. So, thank you, Aizen. Teka lang. Ganito yan. Ang pag-bridge, una-una, may tamang matching. Halimbawa, anong previous ni Aizen? Student? Sales associate. So, sa sales. So, si Aizen, ang background niya ay sales. Si Fred, anong background? Employee, so nagtatrabaho. So, ang commonality nila is pareha silang empleyado. Tama? Pareha silang galing employment. So, kapag binreach mo si A, si C, kay A, dapat alam mo yung profile ni C. Correct? So, halimbawa, profile ni C, empleyado, nasa sales, kaka-join lang, 1 week pa lang, fresh newbie sa negosyo natin. Tapos, maraming pangarap, gusto mong bago buhay. Bago mo i-bridge si C kay A, ang unang i-approach mo, sino? Sino unang i-approach? Si A. Apply, good morning po. Apply, okay lang po ba mag-request kasi meron akong guest. Tamang-tama kasi bagong sali lang, 10 days pa lang. Ano siya, from employment. Pwede po bang makahingi ng oras? At least 1 minute lang. Papain ko lang yung prospect ko. Empleyado siya, babae, maganda. Bagay na bagay sa'yo.
O hindi nakasama yun. Diba? Ano po siya? Para ma-inspire din po sa mga changes at result na nangyari sa inyo. Okay na po, Abs? Yan. So, pabalik ako kay Sing. Sen, alam mo ba, napakaswerte natin. Kasi kung naging maganda yung presentation kanina, may nakita ko, isa sa mentor ko sa negosyo natin. Grabe to kasi just like you, galing din siyang employment. 10 years lang nagpa-employ, pero 5 years ago, nag-join siya sa ating negosyo sa Inglobal, kagaya ng ginawa mo 10 days pa lang. Siya ay meron ng sasakyan, maganda na yung bahay niya, kumikita ng 6 figures every month, tapos milyonaryo na siya sa negosyo. So, dating empleyado to na I believe yung mga worries mo, naramdaman niya rin at na-experience niya rin yun. Hindi ka pakilala kita. Abs, pakilala ko po sa iyo yung prospect ko si Aizen. Aizen, si Upline po, si Upline Pogi. So, magsasalita siya. Diba? Magsasalita na siya. Ano mo sasabihin? Ano will you marry me? Parang, hindi ako pastor, ha? Okay, you may now kiss the bride. Di ba ganito? Ako na sasabihin ni Apply. Kumain ka na ba? Hindi yan, ha? Di ba? Sinabi ko na. Pina-A na. Ito yung common na mali na mga nagpapa-A. Ito yung common na mali. Apply! Thank you, ha? Ito nga pala yung prospect ko. I send. Ito po si Apply, ha? O sige, ha? Tika lang, ha? Babalik ako, ha? Apps, wala bahala, ha? Umalis! Umalis sa senaryo, di nag-usap na sila. Nag-usap na, nag-ano na. Kumustahan, nag-power up, nag-share, etc. Tapos bumalik ka. Ano sabi? Kahit umalis ka, wala ka kayong kaalam-alam ano nangyari sa usapan. So dapat hindi ka alis. Kaya nga bridge, ikaw yung magdudugtong. Umalis ka, naputol yung bridge. Nagigets? So dapat nandun ka. So habang nandun ka, halimbawa nag-uusap sila. Nagsasabi siya ng mga bagay na sinabi mo na rin sa kanya. Ito yung wag mong gagawin. Sabi ko sa iyo, diba? Naniniwala sa akin, no? Diba? Aware! Tama! Woo! Huwag ka nang makulit. Nangingin ka na ng tulong, huwag ka nang mag-amuyong doon. Andun ka lang sa gitna, pero ang role mo lang is makinig. You listen and you nod. Ganyan lang. Makinig ka lang. After nila mag-usap, pasalamatan mo pala. Upline, salamat ha. Thank you. You may now sit down. Thank you brother. Salamat ha. Oh, thank you sa oras mo. Thank you sa ganito ganyan. So, si A naman, tsaka mo na makakausapin. So, diba? I told you, maganda talaga yung negosyo. So, nag-A na siya, i-reaffirm mo pa. Diba? Tapos pag uwi nun, baliw na yun. Sige na, upo ka na. Nagigets niyo yung point? Yes! Kaya, pag meron kayong mga nakikita ng mga matataas na uri ng mga distributor, at may mga resulta talagang magaganda, huwag kang mahihiyang magpa-A. Ulitin ko, huwag kang mahihiya. Lalong-lalo kung may prospect ka. Okay? Kasi ang mga clients naman, especially yung mga may resulta naman, they are always willing to extend the help. Minsan wala lang lumalapit. Bakit? Kasi ayaw nilang ipakausap. Sa'yo mo lang, baka lang ka. Pero iba pa rin kasi yung may third party approach. Nagigess niyo yun? Yes. Kasi minsan, kahit anong galing mo magpaliwanag, naintindihan naman nila, pero di ka nila pinaniniwalaan. Until there's someone else na sinabi uli lahat ng sinabi mo, and then tsaka nila marirealize, oo nga no, totoo nga no, pwede pala. Do you get the point? Yes. Yan yung ABC principle, ha? Oh, you may now kiss the bride. Ay, mali. Yan, ha? Malinaw po ba? Yes. ABC principle, ha? So, gamitin yan. Ang role mo, become the best bridge. Ikaw yung magbe-bridge sa upline and sa kliyente. So, sa ano naman natin, follow-up. Ngayon nga, ang follow-up natin, 24 hours, pwede na mag-follow up right away. Kasi meron ng maraming means to follow up. May Facebook, may Instagram, meron Twitter or X, o meron direct message, or kung ano man messaging application na meron kayo. And syempre, kailangan meron ka, tinatawag na goal setting. Pag nag-goal set ka, gamitin mo na to. Specific, measurable, attainable, realistic, and then time-bounded. Okay? So yan yung mga kailangan mong ma-experience at kailangan mong gawin. Malinaw po ba? Yes! Day in,
day out. Yan yung gagawin mo. Walang patid. Okay? And lastly, ito mabilis na lang kasi gusto mong makuha yan. So para ma-practice mo na ma-practice yan, kailangan mong mag-train ng mag-train ng mag-train. Nothing beats the training. Pag nag-train ka, dito ka mas gumagaling. Ano mang natutunan mo, pag in-apply mo, sumablay ka man, mag-train ka, ng mag-train na mag-train, gagaling ka sa mga bagay na yan. Now, when it comes to training, ito na po yung pinakamadaling training natin. Bakit? Naka-aircon ka, nakikinig ka, tumatawa ka, nag-i-enjoy ka, but do not miss the point of training. Sa training, kaya mo ginagawa yan kasi kailangan mong masaktan. Kailangan mong may maramdaman. Sa mga atleta, kaya ka nagtitraining para i-practice yung muscle memory ng katawan mo. Di ba pag nag-gym ka, sino yung mga nag-gym dito? Taas ang kamay. Di ba pag nag-gym ka, ito sumasakit na, anong sinasabi nyo? Pre, tumatama na pre. Di ba? Nag-gym ka, ito sumakit na yung braso mo, gumagano ka po, pre, tumatama na. Bukas, lalaki na to. Bakit? Kasi alam mo na yung muscle mo ay nababatak. Diba? Now, when it comes to training, mahirap yan eh. Sabi nga ng Muhammad Ali, I hated every minute of training, but I said, don't quit. Suffer now and live the rest of your life as a champion. Minsan sa training, patawa-tawa lang tayo. Diba? Tawa-tawa tayo, ganito, ganyan. Pero pag uwi mo ng bahay, marirealize mo, parang puro ako yung pinatatamaan. Diba? Tapos yung mentor mo, pagdududahan mo pa, nagsumpong ka ba? Bakit parang alam na lahat? Parang ako yung pinatatamaan. Pag umating ka ng training at tinamaan ka, congratulations, parang baka mo yung sarili mo. Alam mo ba ito pinapalakpakan? Kasi the fact na tumama sa'yo, ibig sabihin, may kailangan kang gawin. May kailangan kang baguhin. Pero tanga ka na kung tinamaan ka tapos sinet aside mo lang. Bakit? Tinamaan ka na nga eh. Inilagan mo lang. Tinamaan ka na nga eh. Tinulog mo lang. Pag tinamaan ka, pag may naramdaman ka, pag may sumapul sa'yo, dapat nakasunod na pagbabago. Aayusin mo na. Kasi kung hindi, para sa paumating ka na training, hindi mo rin naman binabago. Diba? So dapat yan, nagagawa mo. So pag nagtitrain ka na nagtitrain, ang ginagawa niyan, ini-improve yung capability, yung capacity, yung productivity at performance mo. Unti-unting ini-improve yung mga bagay na kulang sa'yo habang ikaw ay nagsisimula. Nung ikaw ay nag-join, first day of your membership, magaling ka na ba? No! First day of your membership, marunong ka na ba? No! First day of your membership, kaya mo na ba? No! Pero habang tumatagal, umaattend ka na umaattend ng training, hindi ba yung productivity mo paganda ng paganda? Yes! Yung dating 10 prospect walang nagjo-join, ngayon sa 10 nagkakaroon ng isa. Yes. At magtataka ka, Abs, bakit parang ang galing-galing mo? Isang prospect lang dinala mo, sign up ka agad, close ka agad. Ako, 20 na nakausap ko, isa lang yung nag-join. Bakit? Kasi yung upline mo, sunod na dito sa training. So, ginagawa nila, lahat ng na-absorb nila ng training, apply na lang ng apply. Kung ikaw, bago ka pa lang, kulang ka pa sa kaalaman, kulang ka pa sa experience. Kaya dapat, umaating ka ng umaating para gumagaling ka. And when it comes sa training, dinidevelop mo yung backbone sa negosyo mo. Pag sinabing backbone, ito yung mga kinakailangan mo para unti-unting lumabas, tumayo yung resulta mo sa negosyo natin. Now, when it comes sa resulta, tandaan mo, yung resulta mo lalabas, pero dapat unang-unang ma-develop mo is yung kumpiyansa mo. Bago resulta, ito muna yung unang i-develop mo, yung confidence mo. Pag na-develop mo yung confidence mo, then you are now building your foundation sa negosyo natin. Remember, 19 years ago, walang may kotse. 19 years ago, walang may bahay. 19 years ago, walang may travel. Walang kumikita ng 6 figures. Anong meron sila? Ito. Anong kumpiyansa nila? Number 1, kumpiyansa kami sa kumpanya. Walang may resulta, pero confident sila na yung kumpanyang sinalihan nila, dadalhin sila sa mga pangarap nila.
Naniniwala sila sa kumpanya. Pangalawa, naniniwala sila sa mga may-ari na kung ano yung sinabi ng may-ari, kung ano yung binibigay ng may-ari, mangyayari at mangyayari sa buong miyembro ng kumpanya. Pangatlo, naniniwala sila, kumpiyansa sila sa sarili nila. Minsan kasi pag tinanong ka, sino yung natanong na ganito? Dito po, yayaman po tayo, magkakaroon po tayo ng ganito, etc. etc. Tapos kinat ka. Meron ka na ba yan? Na-experience mo na yan? Yes! Yung nagpe-present ka, tapos kinat ka, tapos tinanong ka, may kotse ka na ba? Eh wala ka pang kotse. Nakakabasag kaya yun? Alam niyo yun? Alam niyo yung point na yun? Yung dinidiin sa'yo, yung isang bagay na wala ka pa. Di ba? Yung, dito po, yayaman po tayo, magkano na kinikita mo? Saglit lang, tapos eh. Pero deep inside, naapektuhan ka. Tama po ba? Lalo pag kine-question yung result mo, kine-question. Result mo, tinatrabaho mo pala. Kapag wala kang kumpiyansa, bagsakan to ka mo eh. Kanino kahingi na sa klolo? Apply sa mga naman ako. Kasi hinahanap ng result doon. Di ba? Kaya minsan na natin apply, sama mo naman ako. Bakit? Natatakot na ako mag-present eh. Kasi lagi ako hinahanapan, kung wala daw ako niyan, tigilan ko daw muna siya. Meron ka na apply eh. Kung wala kang kumpiyansa, bibitaw ka. Bakit? Mani-negative ka eh. Tama? Pero kung may kumpiyansa ka sa sarili mo, isa lang sasabihin mo, mayaman ka na ba? Hindi pa. Kaya nga kita sinasama eh, para imangan tayong dalawang panyeta ka eh. Ganon, dapat palaban. Huwag kang papa-negative, di ba? Pero dapat sa sarili mo lang yung sinasabi, ha? Kasi baka masampal ka pag sinabi mo yan. Di dapat ganon. Pag nine-negative ka, lagi mo sinasabi sa sarili mo, kaya ko nga ginagawa to eh. Wala pa man to ngayon, pero naniniwala ko, darating din sa akin. Yes! Diba? Dapat ganon lang iniisip ko. Unti-unting mabibuild ang kumpiyansa mo kapag ikaw ay nag-attend ng training. Bakit? Lumalalim yung kaalaman mo. The more you know, the deeper you know, the more confident you are. Tama o tama? Diba? Kasi mas marami ka nang natututunan. And when you attend trainings, syempre, nadidevelop din yung tinatawag natin na good learning and listening attitude. So habang tayo nagtitrain, nare-refine yung attitude natin. Unti-unting gumaganda yung outlook natin sa pagninegosyo. Yung dating ayaw mo, ngayon nare-realize mo na tama pala. Yung dating nakukornihan ka, ngayon pumapower ka na rin. Di ba dati corny ka sa 1 milyon, iyo sa milyon. Di ba? Tapos pag may naririnig ka, power! Iba dyan, di ba kasi kung nag-grabe dati? Di ba? Power! Grabe! Di nga eh. Bakit? Isabi nila, baduy, ew. Di ba? Awkward. Yung attitude natin, hindi naka-align sa pangarap natin. Now, mabaduyan na yung iba. Mapangitan na yung iba. Hindi man sila sumang-ayon sa'yo. Pero dapat yung sarili mo, wag mo kukontrahin. Gusto mong yumaman? Yes! Gusto mong maging successful? Yes! Kasama to eh, para yumaman ka eh. Kasi dapat naka-align yung attitude mo. Nagigets po ba? Yes! And when we talk about attitude mo dapat? Very up! Ano ulit? Very up! Ano ulit? Very up! Kasi, hindi ka dapat nag-give up. Dapat lagi ka lang try harder. Kasi minsan ganito yung tsura mo. Ito ka no, you never know how close you are. Never give up on your dreams. Diba minsan, kakatingin mo sa iba, gatiting na hataw na lang, makukuha mo na. Tapos, nag-give up ka pa. Bakit? May bumulong sa'yo. Tara na! Mas maganda rito. May mga demonyo talagang gano'n eh. Nilasing ka muna parang hipon eh. Tapos nung lasing ka na, angit na dyan. Dito ka na. Sumali ka, no? Dahil mas masakal, hindi ka na lasing. Wala na, tapos na. Nag-give up ka na sa pangarap. And ulitin ko, when you give up, when you quit, hindi ka nag-quit sa Global, tandaan mo. Hindi ka nag-quit sa upline mo, tandaan mo. Tinalikuran mo yung mga pangarap mo na binubuo mo dito sa Global. Kaya never quit, never give up, ha? Kaya nga sabi ni
ni Don Carlo di ba? Tuloy lang. Sipin mo, no? 3 words lang yun. Pero yung power nun, pag narinig mo yun at your lowest moment, tapos ang magsasabi sa'yo, Hall of Fame, in just 3 words, sabihin niya lang, okay lang yung Brad, tuloy-tuloy lang. Nakaka-empower, di ba? Kasi alam mo that it has something to do with success. Yung hindi tumitigil. Yung lagi nagtutuloy-tuloy. Tinan mo nga yung katabi mo. Tinan mo yung katabi mo. Yan ba yung katabi mo? Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy lang. Huwag mo nang saktan. Sabi ko lang, sabihan lang. Alam mo bakit sinasabihan natin tuloy-tuloy lang? Tingnan mo yung katabi mo. Tingnan mo. Hindi mo alam, baka malay mo, huli kita nyo na yan. Hindi na lang ako mag-talk. Basta ang point, tuloy-tuloy lang. Yes! Huwag ka mag-quit. 19 years na tayo, bibito. Basta dito, sama-sama tayo. And of course, never stop learning because life never stops teaching. Attend ka lang ng trainings, lahat yan, attendan mo lang. Because the more you attend trainings, the more you become better. Alright? So as much as possible, lahat yan daanan mo. ASAP training tayo, may technical trainings pa kay Sir Jason, may leadership training, meron pa tayo maraming trainings na ma-attendan mo and you will get more knowledge and experience dito. Alright? And kaya kailangan mo gawin yan because the secret of the millionaire's mind, according to T. Harv Eker, kailangan i-avoid mo yung I know that already attitude. Sa Tagalog? Acne. Ano yung acne? Hindi alam nyo na pala, uwi na ako. Because it's the attitude and the mentality na hindi nakakatulong sa pagyaman natin. Alright? And according to T. Harv Eker, ang mga rich people, they constantly learn and grow. Yung mga mahirap, isip nila, alam mo nila. No, nasan ka dyan? Rich. Gusto mo dito o dito? Rich. Gusto mo dito o dito? Rich. Well, dapat tayo constantly learning and constantly growing. Now, ang pagkakaiba ng dalawa, tingnan mo to. Ito yung exact opposite na mundo ng may poor mentality at may rich mentality. Sa poor mindset, lagi nilang sinasabi, life happens to me. They want to be rich, but they think small. They focus on the obstacles. Ano yung lumalabas sa bibig nila? Hindi ako magaling eh. Wala akong masyadong kakilala. Hindi ako magaling sa sales. Mahihain ako. Paano kung hindi ako yumaman? Paano kung walang mag-join sa akin? Paano kung walang bumili ng products? Lahat na lang puro obstacles, puro problema. Di ba? They resent rich and successful people. Galit sila sa mayayaman. Bakit? Sabi nila mga mayayaman, pangit daw ugali. Kaya sabi nung iba, huwag ka masyado magpapayaman ha. Kasi pag yumaman ka, baka magbago ugali mo. Baka pangit, baka pumangit ang ugali mo. Pag may yumaman at pangit ang ugali, pumangit ang ugali, tandaan mo, mahirap pa lang yung pangit na ugali mo. Hindi pera yung dahilan ba't pangit ugali nun. Noon pa man pangit na ugali nun. Wala lang pera kaya hindi siya makapagpangit na ugali. Totoo. Kasi hindi mo naman pwedeng baguhin yung ugali mo dahil sa pera lang. Because money only amplify kung ano ka. Pinapalakas niya lang kung ano talaga yung ugali mo. Bakit maraming tao galit sa mayayaman? Kakanood mo yan ng K-drama. Bakit? Kasi sa K-drama, puro mga mayaman yung nangaapi. May nakita ka bang mahirap na nangaapi sa mga K-drama? At sa mga, sa mga pelikula Pilipino? Smaller than their problems. Lagi mas malaki yung problema nila. Choose to get paid based on time. Focus on the working income. Mismanage their money well. Work hard for their money. They let fear stop them, and the worst, they think they already know. Simpleng tanong.
Sino mas mabilis kausap? Yung walang pera, may pera. Pag may pera kausap mo, anong laging sagot? Tara, I'm in. Anong plano natin? Anong gagawin natin? Anong subukan natin yan? Pag mahirap, walang pera. Ang dami no? Busy ako, hindi totoo yan, buha kang scammer. Lahat no? Meron Because their mindset is more on the obstacle, more on the negative. They believe life happens to them. Ang mentality, laging pa-victim. Alam mo yung victim mentality? Yung parang sila laging kawawa. Sila naman na may gawa. Di ba? But if you want to become rich people, dapat ma-convert mo to. Rich people, they believe, I create my life. Di ba? Sino may gawa ng buhay mo? Bakit ka mahirap? Ikaw. Mayaman ka? Ikaw rin ang may gawa. Kaya pag nag-meet tayo siguro, pag naging successful ka na, o hindi ka man maging successful, parehas ng script ko sa'yo. Halimbawa, 5 years from now, naging global ambassador, millionaire circle, naging top 20 ka. Kakamayan kita, ito lang ang sasabihin ko sa'yo. Congratulations! Kasalanan mo yan. Oh, kasalanan mo, bakit ka top 20? Kasalanan mo, bakit ka successful? Kasalanan mo, bakit mayaman ka? Because you create your life. Kung may gawa. Pero pag 5 years from now, nag-meet tayo at ikaw ay parehas lang din ang script ko sa'yo. O pare, kumusta? Ano nangyari sa'yo? Kasalanan mo yan. Pangit kasi galing mo. Akala mo, alam mo na lahat. Hindi ka nakinig ng training Akala mo, ikaw na yung pinakamagaling. If you think only about yourself, down spiral yan, magsisimula ang pagbagsak mo. Because lagi mo tandaan, lahat na nangyari sa'yo, you might be the driver of your own life. Pero hindi lang ikaw yung mag-isa nag-drive. May tumulak kasama mo sa likod. Yung mga downlines at organizations. They're committed to being rich. They think big. Malaki yung kanilang mindset. Focus on the opportunities. They admire rich and successful people. They are bigger than their problems. Manage their money well. Ito ang pinakamaganda. They act in spite of fear. Parehas may fear. Di ba? Pero dito, they let fear stop them. Pero sa kabila, ang mga successful, they act in spite of fear. Ano sinasabi ng mga mayayaman? You have to take risk. Di ba? Kailangan mo mag-risk. Kailangan mo sumugal. Kailangan mo sumubok. Kaya yung pag-join nyo sa network marketing, yung pagiging part ng Alliance in Motion Global, you acted kahit may nararamdaman kang takot. You acted kahit may duda ka. Kahit may fear, you join Alliance in Motion Global and congratulations. Kasi you have the right mindset kasi isa yan sa right mindset ng mga mayayaman at yayaman pang tao sa Alliance in Motion Global. And last but not the least, you constantly learn and grow. Dapat yung mayaman ka. Now, kailangan mong i-develop yan kasi yung isip natin, yan ang reason kung bakit tayo successful o hindi. Sabi nga, your subconscious conditioning determines your thinking. Yung pag-iisip mo. Yung thinking determines the decision, and your decision determines your action, and your action eventually determines the outcome ng buhay mo. But everything boils down saan? Sa subconscious conditioning mo. Sa isip, sa kaisipan natin. Diyan magsisimula. Kaya when you do attend trainings, isa lang ginagawa natin. Tinatama natin yung conditioning ng ating kaisipan. Lalong-lalo na kung lumaki ka sa pamilya na napapalibutan ka ng negative na mga tao, ang hirap maging positibo lalo kung yun yung sinasaksak sa kukote natin. Tama? So, dito sa Alliance in Motion Global, galing ka man sa negative na environment, galing ka man sa negative na pamilya, galing ka man sa negative na community, pero pag nandito ka, kayang-kaya nating itama yan. Sama-sama tayo, magtutulungan tayo itama. Right? And training, it helps you develop 100% belief in the system. Kasi mas naiintindihan mo. Mas napapaniwalaan mo yung isang bagay na naiintindihan mo. The more you learn about it, the more you believe. The more you believe about it, the more you will work on the system. Tama po ba? Kaya mas madaling ihataw kasi alam
alam mo at naniniwala ka sa mga mangyayari sa iyo. And lastly, yung pangarap mo na gusto mong makuha, walang ibang kukuha niya na tatrabaho niya kundi ikaw. How do you start with your dreams? I said, anong pangarap mo in this business? Gusto mo ba magkabahay? Gusto mo magkakotse? Gusto mo magkaroon ng malaking kita? 6 figures income? Sino gusto ng mga ganyan? Pangarap na mga ganyan. Now, intindihin niyo ito mabuti. It will all starts with you. Now, maraming nagjo-join. Sa una, hype na hype. Ano yung hype na hype? Power na power. Grabe, power. Baliw na baliw. Yung nahimasmasan, ito yung tanong. Ano nang next? Tama hindi? Yung nag-join ka, power na power ka eh. Excited na excited ka. Baliw na baliw ka. Ikaw ba naman, di mababaliw. Yung pangarap mo, nai-enjoy ng katabi mo. Yung pangarap mo, nai-enjoy ng nasa harapan mo. Yung gusto mo, nai-enjoy ng nasa gilid mo. Napapaligiran ka ng mga nag-i-enjoy ng pangarap mo. Nabubuhay uli yung mga pangarap mo sa buhay. Nung na-excite ka, yung nag-join ka, nag-pay in ka na, after some few days of excitement, magsisink in sa'yo. Ito na, trabaho na. Saan ako magsisimula? Do you remember that moment? Yes. Yung napaisip ka, ano nang gagawin ko? Magsisimula yan sa'yo. Now, how do you start? Start with good learning and listening attitude. I-train mo yung sarili mong makinig. A good leader is a good listener. A good successful people learns how to listen. Marunong kang makinig dapat. But with the right attitude. Pag marunong ka ng makinig, eventually, learning will start to come in. Matututo at matututo ka. Kasi marunong ka ng makinig. At pag marunong ka ng makinig at natututo ka na, magiging madali rin yung pagtuturo. Ang pagtuturo, madali kung may ituturo ka. Tama. Ang hirap magturo kung wala kang alam. What will you teach kung wala kang alam? System, belief, attitude, skills. Kung wala ka doon, ang hirap ibigay. So, kailangan, bago ka magbigay sa iba, sarili mo muna yung pupunan mo. Before you can teach. And once you start teaching, magiging madali yung mag-duplicate. Now, question is, sa tingin mo, ikaw, may na-duplicate ka na ba sa negosyo? May na-duplicate ka na ba na kagaya mo? Yung galing, yung skills, yung pangarap, yung gigil, yung commitment, na nakikita mo na yung sarili mo sa kanya nung nagsisimula ka. May ganung moment ka na ba? Alagaan mo. Kasi once you start duplicating the right people, magiging madali na yung pagdedelegate. At minsan, kapag dinidelegate naman sa'yo, huwag ka namang magbilang. May mga pag binabagsakan kasi ng trabaho, yung mindset ganito. Palagi na lang ako apply na. Wala na bang ibang mautusan dyan? They're giving it to you because there's a reason. Hindi ka naman bibigyan ng responsibilidad kung hindi alam ng apply mo na kaya mo. Kung ikaw apply, tapos ibibigay mo sa tao, ibibigay mo ba yan kung alam mong papalpak yun? Ibibigay mo ba yan sa kanya kung alam mong papa niya siya? At iiwan ka sa ere? Siyempre hindi. Because you know that that person na pagde-delegate mo ay tamang tao. Correct or not? Yes. Kaya pag ikaw binabagsakan ng trabaho, mahirap man sa umpisa, but it's a training ground for you. Kasi pag nagawa mo ng tama yan, yan din ang ituturo mo sa kasunod mong downlines. Yes. Kaya dapat matuwa ka. So mamaya, pag palagi kang inutusan, sabi mo sa apply mo, apply, give me more! Huwag ka magreklamo, ha? O, ma-challenge ka lang. Because there's a reason. Pag dinuplicate, nag-delegate, magiging madali yung multiplication. Hindi ba madali mag-multiply pag marami tumatrabaho? Di ba? Halimbawa, 10 kayo, sabay-sabay kayo naglalatag ng presentation. Yung isa nag-ELCO, yung isa nag-EEC, yung isa naman nag-OFW, yung isa naman nag-OVI. Pero sabay-sabay kayong tumitirada ng presentation, kayang-kaya kung lahat yan naturuan, na-delegate, at nabigyan ng tamang skills. Bakit?
Kasi nandyan yan sa process ng teaching, learning, and duplication. Kapag unti-unti na kayo nakakapag-multiply, magiging madali na yung paglaki ng network. At pag ang network mo lumaki, congratulations! Whether you like it or not, lalaki at lalaki at lalaki ang income mo sa Alliance University. Now, what you just witnessed is a blueprint na kailangan mong gawin sa pag-network mo. Ikaw bahala kung gagawin mo yan ng 1 year, gagawin mo yan ng 2 years, o titirahin mo yan ng 3 years. Ikaw bahala. But the point is, yan na yan exactly ang gagawin mo. Yung execution, dun na lang magkakatalo. Now, some people, tumatagal sa negosyo natin, hindi na kukuha yung pangarap. Bakit? Simple lang. Wala silang income eh. Di ba? Wala silang income. Paano mo bibilin yung pangarap mo? Wala kang pera. Pwede bang sabihin mo na 11 years na pa ako sa kumpanya, wala pa bang pakotse dyan? Hindi ka naman binabayaran dito dahil matagal ka eh. Binabayaran ka dito dahil sa production mo. Nai-gets po ba? Yes. Bakit walang pangarap? Walang income. Bakit walang income? Walang network. Nakarinig ka na ba? Congratulations! Global Ambassador with 1 downline power! Global Ambassador, isa downline. Congratulations, our millionaire circle with 2 downlines. One on the left, one on the right. May ganun ba? Millionaire circle ka, tapos dalawa lang downline mo. Tagkalahating milyon silang hataw, left and right. Di ba? Because your network is equivalent to your net worth. Kaya dapat malaki mo yung network mo. Pag may mga nagtatanong dito, mga nagbabalag sibuyas, Clay, ayos na ako eh. Pero parang wala pa rin. Bakit? O naman ako ng hataw. Wala pa rin eh. Baka makamomentum eh. Ilan ba downline mo? 3. Nagigets yung point? Wala sa tagan. Nasa bilang. Kaya nga palagi natin sinasabi, numbers game. Sabi mo nga, numbers game. Numbers game. Diba? Kailangan mas marami ka pa rin. Bakit hindi nagkakaroon ng magandang network? Walang multiplication eh. Walang multiplication kasi walang nauutusan. Ba't walang nauutusan? Eh walang dinuduplicate. Ba't di nakapag-duplicate? Marunong magturo eh. Ba't di marunong magturo? Walang alam. Ba't walang alam? Acne. Oh. Tapos sasabihin, paakit ka in global. 5 years ako dyan, wala akong kinita. Nek-nek mo, baka ikaw lang. Iba nga dito, kaka-join pa lang eh. Wala pa 1 taon, millionaire circle na eh. Diba? So, ba't sila meron, ba't ikaw wala? Because again, everything will boils down. Sinong may responsable? Ba't ako? Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Mabuti ng malinaw, ha? Kasi yung anang yung eh. Ako. Kasi binasa eh, no? Yun lang. Pero ulitin ko, it will all boils down sa iyo. Yung iba sa inyo, nandito na. Yung iba sa inyo, nasa process na ng teaching. Yung iba, nasa process ng duplication. Yung iba, nasa process ng delegation. Yung iba, maganda na. Nakakapag-multiply na. Kaya nagsi 6 figures na every month. Pero wag kang kumpiyansa. Kasi minsan kahit nag-multiply ka na, yung iba nagkakasakit. Bigla na lang nawawala. You get the point? So, kailangan nagtatanim pa rin. So that you can sustain your network, so you can sustain your income, so you can sustain the dreams that you want in Alliance University. Kaya, if you fully understand this training, isa lang masasabi mo eh. I am with the right company, Alliance in Motion. Nasa tamang kumpanya ako, nasa tamang network marketing business ako, nasa tamang industry ako. So right after this training, may magsasabi sa'yo, Aizen, huwag ka dyan! Scam yan! Hindi totoo yan! Ako po, isa lang ang sabihin mo. Pag may mga negative na lalapit sa'yo, may magne-negative sa negosyo mo, ang sinisira nila, hindi lang yung present mo, kundi yung future na kabuhayan na meron ka sana. Kaya pag may mga negative na ganyan lalapit sa'yo, bago pa sila magsalita, habang bumubula yung bibig nila na mga negative, isa lang sabihin mo, pinapatawad na kita. Ha? Pag sinabi yung mo pinapatawad, sapagkat hindi mo alam mga lumalabas sa bibig mo.
Ha? Tapos bakit nga? Basta! Bakit mo ako pinapatawad? Sumama ka sa akin, Saturday, 6 p.m. Meron ka na-recruit mo pa. Di ba? Basta huwag ka papatalo sa negative. Panghawakan mo yung pangarap mo. Lagi mong tandaan. Salamat, Alliance in Motion Global. Tinatag ka 19 years ago. Salamat, Board of Directors. Meron pa rin kami Alliance in Motion Global na pwede namin gawin para makuha yung mga pangarap natin. Thank you so much, everyone. Maraming salamat. Okay na ba mag-picture? O, picture naman tayo.